We glorify you. In Jesus' name. Amen and amen. 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 Sige, palakpakan pa natin si Lord. Bigay natin ng the best na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Lord, we give you glory. We give you praise. All the glory belongs to you. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Bago po tayo maupo, sabihin mo naman po sa iyong nasa likod. Nasa likod. Sabi mo sa iyong nasa likod. Yung nasa likod, sa kanan, sa kaliwa, ganun na lang. Hanap ka na ng sasabihan mo. Sabihin mo sa kanya ngayong umaga, may mensahe si Lord. Tanggapin mo. Saluhin mo. At pagpalain ka ni Lord. Amen. Pwede na po tayong maupo. Salamat, worship team. Wow. Wow, praise God. Good morning po sa lahat. Salamat sa Panginoon sa mga mensahe na narinig natin mula pa ng simula, nag-uumapaw. Amen? Amen. Napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa ating kalagitnaan because the winning season begins. Amen po ba? Sabihin nga natin, the winning season begins. The winning season begins. Bago po ako magsimula, ako po ay magte-testimony muna ng ginagawa ng Panginoon sa buhay naming mag-asawa. Gusto po naming papurihan ng Panginoon sa lahat ng ito. So, last year, ang na-receive po naming malalim na mensahe sa Panginoon ay He is preparing us for great things. Therefore, He wants our capacity to be stretched. Sabihin nga natin, capacity stretched. Capacity stretched. So, dahil ito ay stretching, sunod-sunod ang stretching nga naman talaga na nangyari sa buhay namin. Ako po ay nagbuntis kay Othniel. Sumunod, si Pastor Carl ay pinagpala ni Lord dahil bigla siyang binigyan ng Panginoon ng 2 trabaho. That's January of 2025. So, sabi ng Panginoon, di ba, stretching of capacity, kaya dinagdagan niya ang aming mga trabaho. Una, binigyan niya kami ng 2 anak. Sumunod, dinagdagan niya ang 2 trabaho ni Pastor Carl. At ako po ay may 2 ding trabaho. So ako po ay nagtatrabaho sa Billion Soul Harvest and then sa Activate International, 1 in Korea and 1 in New Jersey, America. Then si Pastor Carl naman po, 2 din naman. 1 in Canada as a graphic designer for dental clinics, and then 1 for Activate International para naman po sa church organization. And then by month of March, magse-celebrate ang church ng 16 years anniversary at biglang sinabi ni Pastor Dong at ni Pastora May, mga anak, season nyo na, kayo ay i-ordain ng mga pastors. So, nadagdagan na naman ng panibagong responsibilidad. Stretching of capacity. Sabihin nga natin, stretching of capacity. So, ang nire-require pagsunod, huwag ka nang magduda. Sabi ng Panginoon, ikaw ay tinawag at pinili ko. So, kami po ay sumunod. Di ba? Na-share naman po ni Pastor Carl yung naging struggle niya sa pagsunod. Last Sunday, di ba po? Sabi niya, hindi ako mapapa-convince nilang lahat. Pero na-realize niya siya pala yung kagaya ng nalulunod na babae sa kanyang kwento na nagpadala ang Panginoon ng maraming mangungusap sa buhay niya. At na-realize niya sa sarili niyang, kinakausap na pala ako ni Lord. Ang dami ko pang gustong sabihin. Pero
Sabi niya nga lagi, sa lahat ng mga nakakausap po namin, salamat sa Lord, hindi niya na-miss out yung season na siya ay nakasunod. Palakpakan naman natin si Lord. Si Lord lang ang may kayang magpabago ng desisyon mong hindi. Amen? And then afterwards, sabi ni Pastor Dong at ni Pastora May sa amin, anak, ipapadala namin kayo sa Indonesia. Mag-i-stay kayo doon ng 3 buwan. Magte-training kayo. Sabi namin, ma, pa, buntis po si Pastora Hadasa. May anak kaming si Zechariah na toddler. 1-year-old pa lang po si Zechariah. Hindi pa nga toddler ang 1-year-old, hindi po ba? 1-year-old pa lang si Zechariah. May 2 trabaho si Pastor Carl, may 2 trabaho ako, tapos magte-training sa Indonesia. Pagdating namin doon, hindi namin alam kung ano ang gagawin. Nag-travel po kami, nag-commute, may bit-bit kami ng mga maleta. Pagdating namin ng Indonesia, ang number 1 na challenge, hindi po nag-i-English ang mga tao doon. At makikitira kami, syempre, sa bahay na hindi naman sa amin, di ba po? So, adjustment. A-adjust ka, makikitungo ka, magpapakatao ka, makikisama ka. So, nung dumating po kami doon, a week after, nagkaroon ng diarrhea si Pastor Carl, tinamaan ng diarrhea si Zechariah. Halos mag-iisang linggo po si Zechariah na na-confine. Tinamaan siya ng gastroenteritis, stomach flu. First time namin na-experience sa tana ng buhay namin na naging magulang. Alam mo, nang haba na naging journey na pagiging magulang. Napakasakit pala na makita mo yung anak mo na tinuturukan kasi hindi mahanap yung ugat. So, si Pastor Carl nung time na yon, doon na nag-start yung tining, nagre-reklamo na. Sabi na sa akin ni Pastor Carl, ano ba kasing ginagawa natin dito? Labi, sabi niya, alam mo ba kung anong stage ng buhay natin ngayon? Sabi sa akin ni Pastor Carl, ang stage ng buhay natin ngayon, nagsisimulang pamilya. Ang nagsisimulang pamilya na may toddler, dapat nasa loob lang ng bahay, wala sa training. Buntis ka pa. Sabi niya sa akin, ano ang ginagawa natin sa lugar na to? Tingnan mo, tinamaan ako ng ganito, tapos si Zechariah tinamaan pa ng ganito. Ano kasi ang ginagawa natin dito? Sabi ko lang sa kanya, Pastor Carl. Siyempre, kailangan kong dagdagan yung Pastor Carl. Sabi ko po sa kanya, Pastor Carl, magtiwala tayo sa Diyos. May gagawin siya. So, dumating po ang boss namin sa Batam, Indonesia. Habang kami ay hindi namin alam kung ano bang training ang gagawin. Tapos magtatrabaho, hindi na namin alam paano siya sasabayin. Ang paulit-ulit na naririnig naming boses, laging sinasabi ni Mama at Papa sa amin, mga anak, time management. Tinitignan namin, kasi tinuruan po kasi kami ng aming boss na lahat ng aming gagawin, Sunday pa lang, isulat mo na yung plano mo sa isang buong linggo. So habang sinusulat namin lahat, sabi namin, time management. Paano pa namin isisiksik lahat ng responsibilidad, lahat ng kailangang gawin? Na-experience nyo na po ba ang may bata sa loob ng bahay? Nape-predict ba ang nangyayari sa mga bata? Hindi. At pangalawa, may responsibilidad ka pa. Ano yon? Magtitiklop ng damit, maglilinis, maglalaba. Ano pa ang kailangan mong mga gawin? Mamamalengke, magluluto, maghahanda ka ng araw-araw na pangangailangan. Ulitin nating sabihin, stretching of capacity. Tapos, nagkaroon pa kami ng matinding kiskisan ni Pastora May. Sabi ko kay Mama, sabi ko sa kanya, kailangan nating mag-usap muna, Ma, para nagkakaintindihan tayo sa lahat ng ating mga plano. Syempre, ako, may mga areas na hindi ko naiintindihan ang nasa isipan ng aking ina. At may mga panahon naman na siya din ay hindi niya ako naiintindihan, pero ang laging sinasabi na sa akin ng papa ko, anak, sino ba ang anak at sino ba ang magulang?
Kahit gaano ka katama, hindi ka talaga tatama. Kaya makinig ka na lang. So, makikinig. Mga anak, kahit may katwiran ka, wag ka nang mga twiran pa. Dahil hindi ka talaga tatama. Okay po ba? Tatamaan ka pa. Okay. Wala namang magulang na gustong mapabayaan ang anak. Sadyang may kakapusan lang talaga tayo sa kaunawaan, hindi natin nakikita kung ano ang nakikita ng mga magulang. Pero ang tiyak, they see 10 times ahead. They see, ito yung sinasabi nila na papunta ka pa lang, pabalik na tayo. Pero wag mo namang sabihin ba't hindi tayo nag-abot. Okay po? Mag-aabot tayo pag pumasok tayo sa kalooban ni Lord. Amen? Amen. So, nagkaroon kami ng kiskisan ni Mama. Sabi ko kay Mama, Ma, anak mo ko, Ma. Sabi ko kay Pastora May, Ma, anak mo ko, Ma. Hindi kita iiwanan, Ma. Sabi ko sa kanya, Ma, marami na po tayong naranasan na iniwanan ka. Dumaan sa matinding training mo. Maraming beses hindi nila naunawaan ng puso mo. Pero Ma, anak mo ko, Ma. Ang anak, kahit kailan, pag alam niyang anak siya, hindi niya iiwanan ng magulang niya. Dahil anak siya. Kaya sabi ko, nung time na yon, Lord, patawarin mo ko sa mga panahon na may pinatigas ko yung puso ko sa hindi pakikinig sa magulang. Napakayaman ng salita ng Diyos. At doon, in-stretch na naman ni Lord ng capacity naming mag-asawa. Alam mo, anong klase ng stretching, anak? Kahit na ganyan ang nararamdaman mo, sunod ka. Walang napapahamak sa pagsunod. Kinausap kami ni Lolo Hani. Sabi ni Lolo Hani, anak, ito ang tignan mong larawan. Kayo ay bawat isa piece ng puzzle. Sabi mo nga, ako ay piece ng puzzle. Pag tinignan mo lang ang sarili mo, hindi mo alam isa kay isang piraso lang. Pero pag tinignan natin sa malawakang larawan, pag pinagdikit-dikit ang isa't isa, doon mo makikita ang malawak na kalooban ng Diyos. Kaya sabi sa akin ni Lolo Hani, anak, magpakumbaba ka. Dahil panalo ang mga nagpapakumbaba. So, nung time na yon, dinala ko kami ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 3. Sabi ng 1 Corinthians, ang mga inggitan at ayaw-awayan ay ugali ng mga taong karnal. Sabi ko, Lord, di ba nagsisi naman na ako? Kaya sabi ng Bible, leave the elementary teaching. Pag meron pang inggitan, awayan sa kalagitnaan, isa lang ang ibig sabihin, may immaturity pa. Kaya nung time na yon, may inaprut ang Panginoon sa puso ko na immaturity at ang sabi ng Panginoon, magpakumbaba ka. Kaya kaming mag-asawa, kahit malayo kami, doon kami umiyak sa Panginoon. Habang nandoon kami sa Indonesia, natuklasan namin ang training pala na ginagawa ng Panginoon sa amin ay pinapalakas ang aming mga puso pagdating sa pagsunod. Mahirap maintindihan. Pero worth it ang bawat steps. Pag uwi namin, dito sa Philippines, day 1 na pag-uwi pa lang po, nagkaroon na naman ng stomach flu si Zachariah. 1 week na nasa hospital siya. 3 days sa, hindi. Dito. Sa UniHealth, 5 days sa Asian Hospital. Dahil hindi ma-identify yung sakit niya. Hindi namin siya malabas kasi dumi siya ng dumi,
nagsusuka, hindi namin maintindihan. Pasensya po kung may kumakain dyan. Stretching of capacity. Pagkatapos, di ba po, buntis nga ako, bago ako manganak, sabi ng doktor, kapos ka sa dugo, kapos ka sa ganito, ganyan. Tapos, natapilok pa ako doon, nagsaklay pa ako, sinemento pa po ang paa ko. Sabihin nga natin, stretching of capacity. Ine-expect ko, Lord, baka this time around, pwede na ako mag-normal na panganganak. Kasi nung una, ang sabi, si Zechariah ay transverse. Baka dun sa second time around, Lord po, pwede na ako makapanganak ng normal. Ang sabi ng doktor sa akin, kapag ipinilit mo, lalo kang mahihirapan. Dahil kapos ka sa dugo. Bago pa po ako pumunta ng hospital para ma-operahan, ako po ay na-ER na kaagad. Ang dami ng challenges. 1 week after kong makapanganak, sinugod namin si Othniel sa hospital dahil ang aming anak ay nagsi-seizure. 1 week po siya na nasa St. Luke's. Sunod-sunod ang challenges. Pero nung time na ang anak namin ay nandoon sa NICU, alam mo po ba, ang malalim na mensahe ni Lord sa amin, no matter the pain that you are going through right now, I am your God. And he who trusts the Lord will spread their wings like an eagle. May bagong kalakasan ang ibibigay ang Panginoon sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. The Lord will renew the strength of those who trust Him. Pagkatapos po noon, napanganak sa aming mga puso na kahit na ako ay bagong panganak, dito kami sa loob ng simbahan naghahanda para sa magiging camping. Tapos, nung time na yon, nasa transition stage na pala ang simbahan. Dahil walang ibang pwedeng mag-rise up. Sabi ko namin sa Panginoon, Lord, hahayaan po ba namin na ganito ang nakikita namin dito sa lugar ng iyong simbahan? Ang mga magulang nasa labas ng ibang bansa. Ang mga magulang sinisikap, nagtatrabaho, nagsisipag, naglilingkod ng tama. Ang mga anak na naiiwanan sa loob ng tahanan, ano ang dapat na ginagawa? Pagdating ng magulang, dapat ang anak ay nagdudulot ng kaligayahan at kapahingahan sa mga magulang na nagsikap sa labas. Kaya nung sila ay wala dito, linggo-linggo, araw-araw kaming nananalangin na magkakasama. Ang sabi lang namin ni Pastor Carl, lahat ng sasama, maniniwala, magtitiwala, sama-sama sa Diyos. 10 lang po ang nagstay nung kami ay nagpatawag ng leadership training dito sa church. Napakalaki ng gawain, 10 lang yung gustong sumama sa journey ng paglilingkod. Pero ang sabi lang ng Panginoon sa amin, anak, pray to the Lord of harvest to bring the laborers in. Naglilingkod tayo sa Diyos patungo sa tao, hindi sa tao patungo sa Diyos. The Lord will stir the hearts and the Lord will soften the hearts. Nung time na kami ay nananalangin dito, ang panalangin namin sa Panginoon, Lord, dalisayin mo ang aming mga puso. Bigyan mo kami ng karunungan, how will we do your work? At nung time na yon, na-receive namin sa Panginoon, promotion will come again. Nung narinig ko yon sa Lord, na may promotion siyang gagawin, sabi ng Panginoon sa akin, obedience comes after your promotion comes after your obedience. Nung narinig ko yun sa Panginoon, binigyan niya ako ng trabaho sa Korea. Nung narinig ko ulit ito sa Panginoon, may obedience ulit siyang i-require, hindi ko po ine-expect na tatanggalan pala kami ni Lord ng lahat ng trabaho namin sa labas. April pa lang, si Pastor Carl, yung isa niyang trabaho, nag-resign na siya. Pagpasok ng August, sabi na ng Panginoon sa kanya, anak, completely trust me, let it go. Binitawan po ni Pastor Carl ang lahat ng kanyang trabaho, faithfully serving the Lord. So ako na lang ang may sahod. Ako na lang ang nagkaroon ng sahod. Pero alam niyo po,
Ang sabi ulit ng Panginoon this time around, sabi ni Lord sa Isaiah chapter 66, "Where is the house that you would build me, and where is the place of my rest?" Ang sabi ng Panginoon, "Heaven is my throne, earth is my footstool. Through my hands, all these things have been made, and all these things exist." Kung lahat ng ito ay galing sa Kanya, ano ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa iyo at sa akin? At alam niyo po, nung ako na ang hinaman ng Panginoon na bitawan ang trabaho, sabi ko, "Lord, hindi po kami papayag na ang lahat ng offering namin sa iyo ay parang magiging ritual lang, dahil ang tinitignan ng Panginoon ay ang puso mo." After po noon, just this Wednesday, I fully resigned from my job. The next day, the promotion comes. Dahil ang Panginoon ay nagbukas ng panibagong pintuan para sa ating simbahan. Dahil this coming to March 2026, kasama po kami nila Pastor Dong na pupunta ng Mexico at Brazil dahil may gagawin ng Panginoon ng panibagong pagkakataon. Palakpakan natin si Lord. What is the new thing that God will do? Year 2027, there will be a revival na gagamitin ng Panginoon ng the hub of Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Church, your winning begins. Your winning begins when you have a surrendered heart. Your winning begins. Sabihin mo nga sa katabi mo, your winning begins when you have a surrendered heart. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, winning starts from the heart. Winning starts from the heart. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1 to 2, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Sabi niya dito, "I beseech you, therefore, brethren, present your bodies." Bakit hindi niya sinabing present your singing? Bakit hindi niya sinabing present your playing? Bakit hindi niya sinabing present your serving? Bakit ang sabi niya, present your bodies? Kasi ang sinasabi ng Panginoon, yang talento mo, yang karunungan mo, yang alam mo, yang mga kaya mong gawin, yan ay galing sa akin. Ibinigay ko yan sa'yo. Bakit ako malulugod sa bagay na ako naman ay nagbigay sa'yo? Kung galing sa Kanya, ang talento mo, ang karunungan mo, ang buhay mo, bakit siya malulugod sa isang bagay na alam niyang siya naman ang nagbigay sa'yo? Alam mo po ba kung ano ang free gift ng Diyos na para sa'yo? Na sa'yo? Alam mo po kung ano yon? Ang will mo. Ang kalooban mo. Ang desisyon mo. Kaya sabi ng Bible, present your bodies. Dahil ang katotohanan, church, hindi mundo ang sinisave ng Diyos. Hindi itong earth ang sinisave ng Diyos. Ang sinisave ng Diyos ay ang bawat tao na minamahal niya, ikaw at ako, ang kaluluwa mo. Ang gustong iligtas ng Panginoon,
ang kaluluwa mo. Kaya sabi ng Bible sa Romans chapter 12, present your bodies a living sacrifice. Hindi naghahanap ang Panginoon ng anong meron ka na ilalatag dito na halaga. Hindi siya pera, hindi siya awit mo, hindi siya yung pagpipreach mo, hindi yun. Hindi lang yan yung nag-serve ka sa production team. Hindi lang yun yung nag-serve ka sa worship team. Hindi lang yung nag-serve ka sa kitchen, sa children, sa lahat ng ministries. What the Lord is looking for is your body. You. Sabi mo sa katabi mo, you. You. Holy and acceptable to God, which is your reasonable service. This is what's reasonable in the sight of God. Pero paanong mangyayari na magiging banal ang isang bagay na hindi pinanahanan ni Jesus Christ? Kaya sabi ng title natin ngayon, Winning Starts from the Heart. Dahil ang katotohanan, kapatid, lahat tayo, we fell short from the glory of God. Whether you like it or not, kahit na sabihin mong wala naman akong ginawang masama, bakit ako nagkasala? The reality is, ikaw ay nagkasala bago ka pa ipinanganak sa mundong ito dahil sa pinakaugat ng lahi natin, walang iba kundi si Adan at ang disobedience na ginawa niya sa Panginoon. Kaya ngayon, sabi ni David, basahin natin ang Psalms 51, verse 16 to 17. Psalms 51 to the following. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. May tatlong pinoint out si King David. Sabi niya, blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Ano ang pinagkaibahan ng transgression, iniquity, at sin? Ang transgression, kapatid, in Hebrew word is pesha, meaning often implies a willful transgression or rebellion against known law or authority. Ang transgression, it is a willful violation of God's authority, not accidental but intentional. Parang ganito, alam ko naman kung ano ang sinabi ng Diyos, pero ito nga ang gusto kong gawin. Panibagong example. Alam mo naman, ito ay panahon ng Panginoon sa buhay mo na ikaw ay dapat munang mag-aral. Ngunit may iba kang gustong gawin, cutting classes, pagpasok sa relationship, pagbarkada, that is an example of transgression. Papasok tayo sa mas deeper level. Alam mong may panawagan ka. Alam mong tinatawag ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Kaso, ayaw mo pang sumunod. That's transgression in the sight of God. It's transgression in the sight of God. Pwede po bang ayusin natin? Let's put order in the house. Lahat po ng nandiyadyaan sa production team at sa labas ng nasa reception na hindi po dapat nandiyadyaan, umupo po kayo ng maayos at makinig dito sa baba. Upo po kayo dito sa baba. Huwag nating ma-miss out ang message ng Panginoon.
This is a transgression sa paningin ng Diyos. Ang transgression, may binaba na utos, ayaw mong sundin. Ayaw mong pakinggan. At sabi ng Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgressions, and He was bruised from our iniquities. Ang Diyos ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil sa transgression natin. Ano ang iniquity? Ang iniquity, ito ay yung inner corruption. Ito yung paulit-ulit na kasalanan. Ito yung hindi mo alam kung paano mo pa tatakasan at lalabasan. Parang ganito, alam mo naman na mali ang pagsusugal, pero bakit paulit-ulit mo na siyang ginagawa? Bakit ikaw ay trap na sa pagsusugal? Kasi ang tawag na doon, inner corruption. Inner corruption, na twist yung nature niya, na misaligned. Misaligned sa kalooban ng Diyos. This is iniquity. Kaya sabi ni David, sabi niya, wash me thoroughly from my iniquity. Una, sabi niya, blot out my transgression. Alisin, i-root out, dukutin ang transgression at hugasan sa iniquity. At ang kasunod, sabi niya dito, and cleanse me from my sin. Linisin ako sa aking kasalanan dahil ang kasalanan, the sin that is being talked about here is fallen nature. Whether you like it or not, meron talagang failure na abutin ang pamantayan ng Diyos. Kakapusin, kinakapos. Hindi mo to intensyon na ginawa, sadyang kakapusin ka. Meron na po ba kayong naranasan, nagbinigay mo naman yung best mo, pero at the end, failure pa rin ang naging end up? Because this is a nature of sin. This is the nature of sin. Kaya sabi ni David, cleanse me from my sin. Sabi sa verse 6, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. At sabi ng verse 6 ng Psalms, behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Ano ang ibig sabihin nito? Ang hinahanap ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko ay truth. Kaso yung truth na to, nawala, na misaligned, na miss out. Bakit? Kasi ang katotohanan, nung pumasok ang kasalanan, ang ninakaw ng kasalanan sa buhay mo at sa buhay ko ay ang katotohanan. At ang sabi ng Bible sa John 14, I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except through me. So, kahit saan ka pa pumunta, kahit saang areas pa ng mundo ka pumunta, mag-explore ka na mag-explore sa buhay mo, hindi mo talaga matatagpuan ang katotohanan dahil ang katotohanan lang ay matatagpuan mo kay Jesucristo. Kaya kahit na anong depensa ng love wins, ng pride, kahit na anong depensa, hindi talaga maaabot ng kanilang isipan ang katotohanan dahil ang katotohanan ay laging nasa kay Jesucristo. At ang taong ayaw tanggapin ang katotohanan, he will always have this inner battle. Kaya ang buhay pumasok sa transgression, iniquity, and sin. From the very start, ang katotohanan, wala na talagang escape. No matter what you do, kahit maraming beses ka pang gumawa ng mabuti, pag wala si Jesus dyan, kapatid,
lahat ng gagawin mo, it will always be in vain. Because what we need is Jesus Christ. Who we need is the Savior. Kaya sabi ni David dito sa verse 10 ng Psalms, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Kahit si King David, he is the greatest man. Siya ay greatest man. He is known to be a man after God's own heart. And yet, dumating ang season sa buhay niya that he failed. He fall. Siya ay natukso. Nagkasala siya kay Bathsheba. Pumatay siya ng asawa para makuha niya ang gusto niya. David was a victorious king. And yet, he failed. And yet, he fall. Kaya ito ang iniiyak ni David sa Panginoon. Lord, blot this transgression. Wash me from my iniquities and cleanse me from my sin. Because even King David, he knows that the only salvation is no other than the Lord Jesus Christ. And this is what you and I need, because your winning season begins when you have a surrendered heart. Kaya sabi ni David, create in me, Lord, a clean heart. Renew a steadfast spirit within me. Dahil nung panahon na siya ay nagkasala, siya ay naging balisa. Hindi, kumbaga, yung conscience niya, kasi ang iniquity, itatrap ka niya sa guilt eh. Naranasan mo na ba to? Ikaw ba yung lagi mong sinasabing, makasalanan ako kaya ayaw kong pumunta ng church? Ikaw ba yung nagsasabing puro mali ang ginawa ko sa buhay ko, kaya wala akong karapatang pumunta ng simbahan? Puro kapalpakan ang nangyari sa buhay ko, kaya hindi ko deserve pumunta ng church? Kapatid, that's not the voice of God, that is the voice of iniquity. Because that's not what God's telling you today. What's God telling you today, anak? I will cleanse you from your sins, and I will rescue your soul, for I am your salvation. This is what the enemy wants to do to you and I. Ang gusto ng kaaway, itrap ka sa kasinungalingan. Itrap ka sa kasalanan. Umikot ang buhay mo sa journey na yon. Pero alam mo ba, kapatid? Itong season ng buhay ni David na to, that's not the whole story. That was just one season. The enemy wants you to stay in one season of your life. And he wants you to remain in the season of defeat. In the season of condemnation. In the season of pains, in the season of guilt. That's what the enemy wants to do to you. Pero alam mo ba, kapatid, that's not your whole story. Kaya buhay ka pa. Sabi mo sa katabi mo, buhay ka pa. Habang may buhay ka, may pag-asa ka. Habang may buhay ka, may Diyos na magliligtas sa iyo sa kahabag-habag na kalagayan mo. Habang ikaw ay nasa ganyang kalagayan, ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, He can restore the joy of your salvation. That's why this is the cry of the heart of David, Lord, create in me a clean heart and renew a steadfast spirit within me. This is the cry of King David.
And King David said, "Do not cast me away from your presence." Bakit ito sinabi ni King David? Dahil na-witness ni King David kung paano ang Espiritu ay iniwanan si King Saul nung si Saul ay nag-disobey sa Panginoon. Remember, it was King David who always plays the harp for King Saul. Kaya alam ni King Saul ano ang kalagayan ng espiritu ng tao pag wala na ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya sabi ni David sa Panginoon, Lord, do not cast away your presence from me. Do not take your presence away from me. At sabi niya dito, do not take your Holy Spirit from me. Alam mo ba bakit sinabi ni David, do not take the Holy Spirit from me? Because the Holy Spirit's power is to carry the truth of the Lord. The Holy Spirit's power is to be the messenger of the truth of the Lord. The Holy Spirit's power, the Holy Spirit's role is to convict you. Kaya kapatid, ngayong oras na ito, when the Holy Spirit is convicting you, this is the season for you to repent. The season for you to come back. The season for you to surrender back to the Lord. Because the Holy Spirit is telling you and I, we need our Lord Jesus Christ. Walang ibang sagot sa kaluluwang nilalamon ng kasalanan. Walang ibang sagot, kapatid. Walang ibang sagot. Sabi niya sa Matthew chapter 5, hindi po pala Matthew 5. Sabi niya dito sa Romans chapter 8 verse 26. Basahin natin ang ating Bible. Romans 8 verse 26. Sabi niya dito, likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses, for we that do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit, it Himself, makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Kaya sabi ni David, sabi ni David sa Panginoon, do not take your Holy Spirit from me. At sabi ng Bible, for it is the Spirit that helps in our weakness. Kapatid, alam ng Panginoon ang kalagayan mo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Alam niya ang kalagayan mo. And the Lord is telling you right now, the Holy Spirit is here to help you in your weakness. You don't know how to pray? The Holy Spirit is interceding for you and I. You don't know what to do? The Holy Spirit is convicting you. You just have to be in the point of surrender. Because your winning season begins with a surrendered heart. Your winning season begins with a surrendered heart. Dahil naalala nyo ba? Sabi ni David kay Solomon, anak, sabi ni David kay Solomon, my son, acknowledge the God of your father and serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. At sabi ng Romans chapter 8, verse 27, Romans 8 verse 27, it says here, now He who searches the heart knows the mind of the Spirit.
ang siya mismong nakakakita ng iyong puso, ay siya din mismo ang nakakaalam ng isipan ng Diyos. The Holy Spirit that is within you, ang Espiritu ng Panginoon na nasa iyo, na ikaw ay kinakausap ngayong oras na ito, He knows what is in the mind of the Lord, and He is looking at your heart right now. He is looking at our hearts. At sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin, all things work together for good to those who love God. Uulitin ko, all things work together for good to those who love God. Ang susi, kapatid, love God. Mahalin mo siya. In a surrendered heart, mahalin mo siya. In a surrendered heart, hanapin ng puso mo at kasabikan ng puso mo ang Panginoon. Kapatid, hindi mo kaya yan. Lahat ng plano mo, lahat ng pangarap mo, lahat ng ninanais mo, sabi ng Panginoon, hindi mahirap para sa Kanya yan. Alam mo ba, sabi pa nga ni King David kay Solomon, if you seek Him, He will be found by you. At sabi ni David kay Solomon, sabi niya, sumunod ka sa kanyang mga pamamaraan, mga tuntunin at mga utos na nakasulat sa kanyang kautusan, para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo saan ka man magpunta. Magtagumpay. Your winning season will begin. Your winning season will always be there wherever you go when you are in the place of surrender. This is the cry of David. Sabi ni David, Lord, restore to me the joy of your salvation. Restore it to me, Lord. Dahil sabi niya, sa verse 16 ng Psalms 51, you do not desire sacrifice, nor you do not delight in burnt offerings. But the sacrifices of God are a broken spirit, a contrite heart that is trembling at His words. Church, sabi ng Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything flows from it. Ulitin ko, above all else, guard your heart, for everything flows from it. Alam mo ba bakit ganyan ang takbo ng buhay mo? Bakit, Lord, paulit-ulit na lang? Matitikman minsan yung kasaganaan. After nun, talunan na naman. Bakit, Lord, parang paulit-ulit na lang ang nangyayari? Lord, di ko naman gustong biguin yung magulang ko. Gusto ko naman maging honorableng anak. Pero bakit lagi ko silang nabibigo? Lord, nagsisikap naman ako sa pag-aaral ko.
In fact, ilang gabi pa nga akong hindi natutulog para lang makapag-aral ng mabuti. And yet, Lord, bakit bumagsak pa rin ako sa grades ko? Lord, ginawa naman namin lahat. Pero, still, bakit kami nagkaroon ng ganitong klase ng sakit? Ano pa ang bakit mo sa Diyos? Sabi ng Bible, from your heart flows everything. Kapatid, hindi mo ba alam, lahat ng nangyayari sa buhay mo ay larawan ng puso mo. Kaya sabi ng Panginoon, love me. Ibigin mo ko. Because all things work together for good to those who love God. Kaya sabi niya, guard your heart. You've got to guard your heart. You've got to worship God in spirit and in truth. You got to surrender your life to the Lord because the truth is, kaya nasa cycle ng defeat ang buhay mo. Kaya umiikot ang buhay mo sa paulit-ulit na problema ay dahil sa kasalanan na kinakailangan ng tagapagligtas. Hindi mo ba alam? Marami ng Kristiyano nagcho-church, nagsuserve, nag-present every Sunday, perfect attendance. And yet, their life is in the cycle of defeat. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus sa Matthew, ang siyang umiibig sa kanyang magulang ng higit sa akin ay walang puwang sa kaharian ko. Anong ibig sabihin nun? Palitan natin ang magulang. Anong iniibig mo ng higit kaysa sa Diyos? Boyfriend mo? Girlfriend mo? Bangko mo? Trabaho mo? Pangarap mo? Plano mo? Sarili mo? For from it flows everything. Hindi naman inaalis sa'yo ni Lord yan, kapatid. Pero sinasabi lang ng Panginoon, mahalin mo siya ng higit. Kasi sabi niya, ask anything in my name and I will give it to you. At sabi pa niya, sabihin mo sa Kanya and He will do it. Di mo ba alam? Yung pangarap mo, pag sinamahan ng Panginoon, mas malayo pa ang mararating, effortless ka. Sige, palakpakan mo si Lord. Palakpakan mo siya. Here is the truth. Sabi niya sa Isaiah 43, verse 1 to the following, but now thus says the Lord who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel. Uulitin ko. He who created you, O Jacob,
Alam mo po ba kung ano yung tinutukoy na Jacob? Nilikha ng Panginoon na si Jacob. Si Jacob, siya ay supplanter. Amen? Ano po bang Tagalog ng supplanter? Ang hirap Tagalogin ng supplanter. Ha? Mandarambong. Siya ay mandarambong. Kaya siya tinawag na Jacob dahil siya ay mandarambong. Yung hindi para sa kanya, kinuha niya. Si Jacob, at sabi niya, and he formed you, O Israel. Anong ibig sabihin ng Israel? The one who struggles with God. The one who strives with God. Now, balikan natin ikaw. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Pero ang buhay mo ngayon ay nasa journey. May lakbayin ang buhay mo. At yung lakbayin ng buhay mo, hindi natatapos dyan. Ang sabi ng Bible, formed. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kapatid, yung journey ng buhay mo ngayon, it's just one chapter because the Lord is forming you to victory. Uulitin ko, what you are going through right now, that is just one chapter of the story. The Lord is forming you. The Lord is teaching you. The Lord is creating and giving you a new heart that is fully aligned to Him because He has called you and He said, "Fear not, for I have redeemed you. And I have called you by your name, you are mine." Ang katotohanan, kapatid, ang kaaway, he wants you to remain in that state. But what the Lord is telling you, you're not there forever. I am forming you. Do not miss out your obedience today. Uulitin ko, you are in that state because the Lord is forming you, kaya do not miss out your obedience today. And the Lord is telling you, everyone who is called by my name, in Isaiah 43 verse 7, whom I have created for my glory, I have formed him, and yes, I have made him. Church, allow God to form you. Dahil sabi ng Hebrews chapter 12, ang mga anak niya ay dinidisiplina niya. Ang mga anak niya ay tinuturuan niya. Ang mga anak niya ay pinoporma niya. Because you are created for Him, through Him, and to Him. Ikaw ay nilikha niya, ako ay nilikha niya para sama-sama tayo na mag-glorify ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kaya, church, this morning, let us offer ourselves, let's offer our bodies as a living sacrifice to the Lord. At sabi niya sa Romans chapter 10 verse 9 to 13, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. One more time, ang Panginoon ay gusto kang bigyan ng pagkakataon. This is just one phase. The Lord is about to begin a winning season. The Lord is about to cause victory in your life. And the Lord is telling you right now, anak, obey. Anak, surrender. Anak, magtiwala ka. At sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin, for with the heart that believes
And with the mouth that confesses, ang sabi ni Lord sa'yo, you will not be put to shame anymore. Nililinis niya ang iyong karumihan at inaalis niya ang iyong kahihiyan. Oh, shukatayalayaraba kindayalayaraba shakatayalayaraba hiyaraba kande. Hiyaraba kundayalayaraba shanda kiyalayaraba kindayalayaraba shake. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Church, if you're hearing God's voice right now, if the Lord is convicting you, if the Holy Spirit is convicting you, at alam mo sa puso mo, may nakatagong kasalanan dyan, kapatid, the Lord is not condemning you. The Lord wants to save you. He wants to save you. He wants to save. Lord, kami lumalapit sa iyo. Dinudulog namin ang aming mga sarili sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa aming mga pagmamalaki. Sa aming mga kayabangan. Patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo kami. Lord, huwag naming ma-miss out yung pagdidisiplina mo sa amin. Buksan mo ang aming tenga. Buksan mo ang aming mga puso. Palambutin mo ang mga puso namin na matitigas. Church, sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita sa Isaiah chapter 66, dahil lahat ng bagay ay sa Kanya. Lahat ng bagay ay nilikha niya. Tignan mo nga yung paligid mo, meron ba dyan na hindi nilikha ng Panginoon? Nakatingin siya sa lahat. But sabi niya sa Isaiah 66 verse 2, but this one I will look. Titigan mo nga yung katabi mo. Titigan mo siya. Alam mo ba, sabi ni Lord, this one I will look. Ganito ka titignan ng Panginoon, anak. Specifically, nakadirect ang paningin niya sa'yo. Titignan ka niya ng ganito with favor. Kapag nakita niya na ang puso mo ay may pagpapakumbaba, basag, may banal na pagkatakot at handang sumunod sa Kanya.